Alam nyo bang ang pinakamagagandang lugar sa Pilipinas ay yung mga lugar na hindi mo madalas makita sa social media? Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Napatunayan ko na to sa pagbisita ko sa mga dulong bahagi ng ating bansa katulad ng Sulu at Tawi-Tawi. Ngunit ngayon, sa kabilang dulo ng Pilipinas naman ang ating pupuntahan. Kung ituring ko ang isla na to ay parang isang paraiso. Paano ba naman? Sobrang ganda ng tanawin, tahimik, malinis ang kapaligiran, presko ang hangin at mababait ang mga tao. Flowers you brought my stomach in knot. Tila ba isa itong perpektong destinasyon para sa mga taong naghahanap ng katahimikan at kapayapaan ng isipan. Ngunit ang kapalit nito ay ganitong pagbiyahe ang iyong pagdaraanan. Mga matataas at nakakatakot na alon, nakakahilo, nakakapagod at nakakatakot. Pero alam nyo bang handa akong harapin ang lahat ng yan dahil may isang bagay akong pinaniniwalaan. Ang buhay ay masyadong maiksi upang manatili sa iisang lugar. Kaya naman, andito ako ngayon sa kalsada, dala-dala ang aking mini camper van at gumagawa ng mga kwento. Kwento kung paano ko tinakasan ang ingay ng syudad at mabuhay sa paraang gusto ko. When we're coming home, any place we wander to, any season we go through, I'll be fine as long as I'm with you heading home. Makakita ng sunset, maligo sa mga waterfalls at magkape sa tabi ng dagat. Yan ang mga basic na videos na makikita nyo dito sa ating channel dahil ang ginagawa natin ay pag-ikot sa buong Pilipinas sakay ang ating camper van habang nakatira sa ating sasakyan. Kung gusto nyo ng mga ganyang klaseng content ay pwede kayong mag-subscribe dito sa ating channel at ngayon ay samahan nyo akong tumuklas sa panibagong lugar, panibagong kaibigan at panibagong karanasan papunta sa isa sa pinakadulong isla ng ating bansa. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. Magsisimula ang kwento sa paggising ko dito sa Corimao, Ilocos Norte. Kung napanood nyo ang previous episode, ito ay isang kalsada sa tabi ng dagat kung saan napakadaming maliliit na lighthouse ang iyong makikita. Panalong panalo kung gusto mong manood ng sunset. At dito na tayo nagpalipas ng gabi. At paggising, ganito na yung mga nangyari. Nagtimpla lang ako dito ng mainit na kape pagkatapos ay pumunta naman ako dito sa mga rock formation sa tabi ng kalsada. Dahil low tide ngayon ay susubukan ko sanang magtingin ng mga talangka o pugitan na natrap dito. Daming isda, grabe, pati mga talangka yan oh, naggagalawan oh. Dami. Yung ganitong mga rock formation mga kabatak, ito mga hinubog na to ng panahon. Kaya ganyan yung naging unique yung mga pattern nila. Kasi sa tagal ng panahon, tubig, yan ang umukit dyan kung bakit ganyan yan. But anyways, medyo matatalim kaya mag-ingat lang ng konti kapag nandito kayo. 10:21 AM, biyahe na tayo hanggang Pagudpod at mahaba-habang ruta to pero pakita ko na lang sa inyo yung magagandang dadaanan natin. Syempre unang spot itong ating tinulugan dito sa Corimao na napakaganda at lilipat na tayo ngayon sa mga susunod nating pupuntahan. Ito kasi mga small lighthouse to pero sobrang dami, sobrang ganda. Till I fell in your eyes, had me wondering why I feel like home. I hold you close so you're by my side till the end. Matapos natin dito sa Corimao ay nadaanan naman natin itong Poway Church. Stay with me, never leave. You walked into my life and I am glad you came. Ayan, dumaan lang tayo sa Poway Church upang videohan lang siya pero hindi na tayo huminto kasi unang-una sa lahat hindi ako
ganon ka fan ng mga simbahan, mas gusto mga tourist attraction na natural, mga nature. Pero kung gusto nyong puntahan, pwede lang naman, isama nyo yan sa bucket list nyo or travel itinerary nyo. But anyways, ngayon, biyahe na tayo papunta ng Pagudpod. Ayan mo, may mga markings. So, we're gonna go turn left. Going to Lawag. Let's go! Wave the flag when I come home to you. Dito nga ay tinuloy ko na ang ating pagbiyahe. Ang dami nating mga bayan na nilampasan. Napakadami din kasi ng magiging adventure natin sa unahan. Kaya naman mas prioritize ko ang pagpunta dito sa Pagudpod. Pero syempre, bago tayo dumating dyan, hindi natin pwedeng lampasan ang Burgos Windmill dito sa Ilocos Norte. Can you take the islands, just pulling apart the waves as I fall into your arms, tearing up roses and daylight approaches, just hoping to be what you want. I can't leave it unsaid now with you right in front of me. Will you wait by yourself? 'Cause I want you and nobody else. And you beat like a drum from a song that I've known all along. We will take the islands, just pulling apart the waves as I fall into your arms. I'm just pulling up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Grabe, sobrang ganda dito sa spot na to. Kita nyo, ayun lang yung windmill, oh, nasa harapan ko. Pwede kang gumusog pa doon, pero baka lumubog tayo, kaya wag na. Sa pwesto nga na to ay kitang-kita natin ang mga windmill at pagkatapos niyan ay dumiretso na din tayo dito sa Pagudpod. Naalala ko pa nung unang beses akong nagbike dito, sobrang init dito sa linya na to. Papunta din kami dun sa South Beach, yung tutuluyan natin ngayon. Sila din yung kumupkup sa amin. Halos tuwing pumupunta kami dito taon-taon, dun kami sa kanila tumutuloy. Makikilala nyo sila Nanay Mehan at Tatay Steve maya-maya. Yan, nandito na tayo sa Polaris Beach House at bilang patunay na palagi kami dito, open natin wifi. Makikita nyo dyan na hintayin lang natin. Yan o, Polaris, connected tayo agad. Baka lang may magtanong sa inyo anong ginagawa natin dito sa Pagudpod. Well, ganito kasi yan. Ito yung magiging huling pahinga natin bago tayo bumiyahe ng napakatagal papunta sa Babuyan Channel at specifically sa Calayan Island. Saka bakit naman hindi mo hihintuan ang napakagandang dagat dito sa South Beach, Pagudpod. But the hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards the land and sea. They're going down for love, and love is free. Stick with me and I will guarantee you're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go, I'll be. Anywhere you go, I'll see. You're never lost among the crowd with me. Dito sa Polaris ay halos katabi mo lang talaga dito ang dagat. At eto din pala si Nanay Mehan at si Tatay Steve. Mag-asawa sila na mga naging nanay-nanayan ko na dito sa Ilocos Norte. Dito na ako nagpalipas ng halos 3 gabi upang sa ganon buo ang lakas natin kapag pumunta tayo sa Calayan Island. Nay, thank you po! Next time po ulit! Salamat po! Ngayong araw, ang plano natin ay pumunta na sa sakayan sa Calayan Island. Pero teka lang, may nakakalimutan yata tayo.
Dadaanan natin dito ang Patapat Bridge. Isa lang naman to sa pinakamagagandang tulay na nakita ko sa buong Pilipinas. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. I'm going to find my new high, hit the coastline in the sunshine. It's only blue skies on my horizon line, so far from the hurt and the bad times. At ayan mga kabatak, nakita nyo naman na umuulan na naman sa Patapat pero nilampasan na natin siya. At ngayon ay dediretsuhin natin ang kalsada na to palabas ng Santa Praxedes hanggang makarating ng Claveria kung saan dadaan tayo ng port upang magtingin ng bangka. Pagkatapos pupunta tayo ng Sanchez Mira upang magpalipas ng gabi. So tara, adventure! Agdamagak man. Ada biyahe kalayan? Ito bigas yan. Into na bigat? Yes. Boss, ginaraw. O yung ano? Sure po yung 7 to 8 kuya? Sige po. Sure din na babiyahe naman bukas? Sumaglit na din kami dito sa may fishport para magtanong ng biyahe papunta ng Kalayan. At saktong-sakto dahil bukas ng umaga ang alis. So nakapahinga naman tayo. Ang kinalalagyan natin ngayon ay ang Claveria Fishport. Isa ito sa mga fishport kung saan sumasakay ang mga biyahe papunta sa Calayan Island. Dalawa yung sakayan dito. Isa sa Apari tapos isa dito sa Claveria. Manong 150 niya. Thank you. Yellow pin. Laki oh. 150. Sarap to, kilawin. Bagong huli ba to kuya? Kailan na huli to? Ngayon lang. Binenta sa atin ni kuya 150. Halos mahigit 1 kilo siguro to sa tansya ko. So lagyan na natin sa ating cooler. Ganyan kamura pag nasa fishport ka. So samantalahin mo pag may mga ganyang pagkakataon. Paluto natin kay Ma'am Myra. Sarap to, ginataan o kaya ginataan talaga. O kaya sinigang. Call to the mountains, sitting across the bay. Morning comes always steady than yesterday. Panandalian akong dumaan dito sa grocery store upang may madala tayong mga pasalubong sa mga kaibigan natin sa Calayan Island. Pagkatapos dyan, ay dumiretso na din tayo sa pinakapaborito nating pansiteria dito sa Cagayan. Katulad ng sabi ko sa inyo, kahit dulo to tapos medyo malayo, binabalikan namin kasi masarap ang patil-patong nila ma'am. Yan. Thank you po. Flowers in the plenty, coloring in the view. Red sunburns late Sunday afternoon, talking for hours about the places we have gone and things we've done and the things still to come. Ayan na. Ayun. Ayan ang pinagmamalaki namin. So para sa akin, pag sinabi mong batil patong, ito yung standard namin kasi sobrang dami naming natikman ng mga batil patong dito sa gawing Tugigaraw, basta sobrang dami, pero ito ang one of the best talaga na hinihintuan namin dito sa Claveria. Papunta na sana ako ng Sanchez Mira pero may nakita akong kakaiba dito, may sinasampay si ate. Tignan natin, parang mga pusit-pusit eh. Ayan, ito pala yung view natin, kumain tayo ng batil patong at ganyan kaganda yung view. Ito yung sinasampay ni ate. Ate, ano yan? Octopus po. Ah, octopus. Ano po yan? Dinadaing? Opo na. Dinadaing. Tapos binibenta nyo po sa palengke, ganyan. Oh. Mga ilang araw po itong papatuyuin? Dito po. 7 days. Opo. Tapos dyan lang po siya hanggang matuyo na. Tapos daing na po yun after nun.
Tinimplahan na din po ito. May asin na, ganun. Oh, ganito pala ang pagdadaing. So itong hawak ko ngayon ay octopus to na dinaing. Papatuyuin to for 7 days. May timpla na to na salt and pepper at kung ano-ano pa man. Then after nun, yun na yung daing natin. So 7 araw tong ibibilad sa, syempre sa init hanggang matuyo na siya. Ganito yung itsura pala ng octopus kapag ka dinadaing. Actually hindi pa ako nakatikim ng daing na octopus. Ano pong lasa ng daing na octopus din? Masarap, ganun. Pag isang ganito, ilang tao dapat kakain kung ilan yung galamay, ganun. De, joke lang. Magkano pala yung ganito, te? 300 isang peraso? Ah, 1 kilo. Mga ilang peraso yun, yung 1 kilo nun. Mga 10 siguro, nung magaan eh. But anyways, eto siya, ganito yung itsura niya. Yun lang. Damputin natin yung isa. Alis na yan eh. Pag alis ni ate, dadamputin natin yung isa. Bilad natin dun sa taas ng van. Thank you, ate. Got to say, you go your way, I'll take the highway. Bali, uminto lang kami saglit dito upang pagmasdan yung napakagandang sunset at napakagandang view. Ano to, transition to ng Claveria going to Sanchez Mira. Isang bundok to at ito yung view mo sa view deck. Actually may specific view deck dyan sa taas pero hindi na kami dun humihinto, dito na lang. Which is mas maganda naman talaga. Katulad yan, may mga tao din dyan sa likod. But anyways, kita-kita tayo sa Claveria, Sanchez Mira. I'll take the highway. I'll take the highway. Hi Ma'am Grace, magandang hapon po. Yung kinalalagyan natin ngayon ay dito sa Sanchez Mira at eto din si Ma'am Myra. Naging kaibigan ko siya mula nung nagbabike tayo sa buong Pilipinas at hanggang ngayon kaibigan pa din natin siya. Siguro eto yung pinakapanalo ng ginagawa ko na tuloy-tuloy na pagta-travel. Ang dami kong nakikilala, ang dami kong nagiging kaibigan na anytime pwede nating matakbuhan sa oras ng ating pangangailangan. So bali pinarada muna natin dito si Van Tot. Diyan muna siya for ilang days, 4 to 5 days siguro. At ngayon biyahe na tayo papunta ng Calayan Island. Let's go! Prepares me for the things that come. Yeah. Hinatid na nga ako nila Ma'am Myra sa sakayan ng bangka at dito na magsisimula ang isang napakagandang biyahe patungo sa paraiso ng Calayan Island. Nakaraan na sus talagang yan na lang Talagang pasahero nila. Dagdag sapo nung nakaraan. Steady. Ganun. Kasi summer ano pa. Ibig sabihin talaga palang may effect po talaga yung ano Yung pagpunta. vlogger. Oo, yung mga nagbablog social na, media, ano, oo. social media. Sabi ko nga nung nag-vlog ka na, sige, steady na yung baka. Steady na yung pagpunta po ng turista. Loaded Saka na may wala. mga ano na din kasi dyan nag-start na ng ano, parang yung Travel and tours. Oo, Oo. yes. Nakakatuwang marinig sa mga lokal na isa tayo sa mga nakapag-produce at nakapag-akit ng mga turista papunta sa Calayan Island. Nakakapagbigay kasi ito ng trabaho sa mga bangkero, sa mga nagtitinda, and especially dun din sa mismong isla. Kaya naman, salamat din po sa inyo. Keep me alive when the darkness comes. Ooh, that kind of morning. It's the natural feeling that you make it through. Bali dito kami ngayon sa taas nakapwesto sa pinakalikod ng bangka. Medyo different experience to pero tahimik naman daw ang alon ngayon. Tignan natin kung ano yung pinagkaiba sa before na pag-alis natin. Magtatagal yung biyahe ng mga 4 na oras. Ganun kadalasan pag dito galing sa Claveria. Pag safari medyo mas mahaba pero tignan natin yung mga adventure na pagdadaanan natin ngayon. Ganito pala yung sitwasyon dito sa bangka. Just in case na babiyahe kayo ay makakakita kayo ng mga lokal na nandito din. Ganito yung mga madalas nagiging sitwasyon kapag bumabiyahe sila from mainland going to the island or vice versa. Meron namang mas malaking roro na bumabiyahe dito, ang kaso nga lang ngayon ay hindi yun schedule. Kaya kapag natapat kayo sa ganitong bangka, ganito yung sitwasyon na aabutan nyo. Yeah, it's you and me falling in love every day till we're both owning gray. Yeah, it's you and me. As long as we live, I'll never know a love like this.
travel sa Pilipinas. Gusto ko ma-experience yung na-experience ng locals. Kasi pansinaw, basang-basa na kaming lahat dito. But it's okay kasi it's part of the journey. As life goes on, my love for you will still be strong. And even when it rains, we'll dance away the pain. Yeah, you and me, baby, still loving like crazy, praying that it never ends. Sa kasalukuyan ay nandito tayo sa taas ng bangka at makikita nyo na medyo kumalma na yung alon kumpara kanina. Malapit na din tayo sa Puga Island, which is almost kalahati na tayo ng ating trip. So tingnan natin kung malakas pa din pa ang alon doon, tsaka pagmasdan natin yung magandang buhangin dito sa Puga sa isla, sa mga isla pa nating dadaanan. You and me, darling, we've really got something the world just can't understand. Yeah, it's you and me falling in love every day till we're both owning gray. Yeah, it's you and me. As long as we live, I'll never know a love like this. I'll never know a love like this. Patunay na galing na kami dito. Oh. Pagdating natin dito sa isla ay sinundo na tayo ni Sir Christian. Nagtanghalian na din tayo sa kanila at tumambay ng konti. Pagkatapos dumiretso na din tayo dito kila Nanay Connie. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Pero bago gumabi, syempre, nanghiram muna tayo ng motor at pupunta tayo ngayon dito sa isa sa pinakamagandang dagat or pinakamagandang spot na napuntahan ko sa buong Pilipinas. Ito ang Sibang Cove. You're all I need. So when you're feeling blue with a weight on your chest, I can feel it too. I'll take your worst and the best. I'll be there for you like you're there for me. 'Cause you are all I need, all I need. I need. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. You're all I need. Oh, you're all I need. You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well and my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. Oh, you'd be all I need. Para sa mga mahihilig sa beach, isa to sa mga magandang puntahan dito sa Calayan kasi makikita nyo dito puting-puti talaga ang buhangin everywhere. Halos ikaw lang ang tao. At napaka-asul din ng dagat dito kaya isa to sa mga best spot talaga sa buong Pilipinas. As a Filipino traveler na madami na ding narating dito sa ating bansa, isa to sa mga top rated ko pagdating sa dagat at sa buhangin na matatagpuan natin dito sa ating bansa. As you can see, kapag nandito ka sa Sibang, halos mag-isa ka lang dito, masosolo mo yung buong cove. Especially kapag weekdays, madami daw kasing tourist na nagpuntahan na ngayon dito sa Calayan Island. Pero before nung pumunta kami dito, talagang solo namin to. Kami lang ang nandito sa islang ito para naming nirentahan tong buong Sibang Cove noon. At makikita nyo din dito yung napakasilesteng kulay ng dagat.
Tapos pinong-pinong buhangin, kaya sobrang ganda. Samahan mo pa ng mga bundok na background, yan. Diba? Ang ganda. So, yun. Isa to sa mga paborito ko sa Pilipinas. Kasi sobrang maganda siya at raw beauty lang talaga. Walang binago, walang dinagdag. Sana mapanatili po ng Calayan Island ang ganitong image nyo na raw lang, ganito lang. Sana mapigilan ang pagtatayo ng mga resort inside or malapit dito para ma-preserve yung ganitong ganda, yung beauty talaga ng Calayan Island. So, yun lang. Pagkatapos dito sa Sibang Cove ay naglakad tayo ng siguro mga 15 to 20 minutes papunta dito sa lighthouse upang makapanood naman ng napakagandang sunset. Good morning mga kabatak, saktong 20 days na mula nung lumabas tayo ng bahay at ngayon iikot tayo dito sa Isla ng Calayan. Ang plano ko ngayong araw ay puntahan naman yung mga lugar na hindi ko pa narating dito sa Calayan Island. Sabi kasi nila may mga magagandang spot pa daw dito katulad ng kuweba, bundok, dagat at mga falls. Kaya puntahan natin yan ngayong umaga. Next town to the next show, 'cause I went and caught a dream and I can't let go. And trying to break into some boys club. I wanted to get older where the flowers hit the trees, where the lakes go to the rivers and the rivers throw a breeze. Raise a couple kids, becoming honest man. I put 100,000 miles on this man, 'cause I'm a running man. Andito tayo ngayon sa Kaaniwan Cove at isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto ko ang Calayan, kasi kapag pumarada ka sa gilid, makikita mo na yung magandang view dito sa paligid mo. Tapos ang isa pang pinaka gusto ko ay yung walang kahit ano, yung raw beauty lang ng isla yung makikita mo. Walang resort, walang establishment, walang kahit ano, walang anything, kundi ganito lang. Ito ang tunay na maganda para sa akin at ito yung mga sobrang na-appreciate ko dito. Kaya sana ma-preserve yung ganitong itsura ng Calayan for the next 10, 20 years hanggang makita ng mga kaapu-apuhan natin na ganito pa din ang isla ng Calayan. So yun, ikot pa tayo dito sa lugar ng Calayan at tignan pa natin yung mga pwede nating pasyalan. Our next destination, Lusok Falls naman. Maliit lang to pero maganda din daw. Uy, ano to? Anong bunga to, guys? Baka may nakakaalam sa inyo. Ano pong tawag sa bunga na to? Para siyang pinya. Yan. Tapos ganito siya. Ayan siya, mga bunga-bunga. Nakakain kaya yan? Yan. So paki-comment naman kung may nakakaalam para ma-check natin kung may masarap ba yung prutas na yan or di yan kinakain or what. So pa-comment na lang dyan sa baba. I wanted to get older where the flowers hit the trees, where the lakes go to the rivers and the rivers throw a breeze. Raise a couple kids, becoming honest man. I put 100,000
Mga 10 minutong lakad na pababa ang kailangan nating gawin bago tayo makarating dito sa pinaka-waterfalls. Cause I'm not ready to make your move. My heart's unsteady every time I think of you. Cause I'm not ready. Call me a fool. You know that when you hear these words they will ring true. Cause I'm not ito yung first time kong puntahan yung falls na to at grabe, sobrang nakaka-enjoy itong puntahan kasi ang sarap maligo, malamig ang tubig, malinis ang tubig, tapos isa pa, sobrang sarap pag tinapat mo yung likod mo sa mismong falls, as in sobrang panalo. So balik na kami ngayon at manood tayo ng sunset mamayang hapon. So tara, ito yung advantage lang ng pag-DIY tour kasi hindi mo kailangan i-consider mga kasama mo, hindi mo kailangan mag-set ng time kung anong oras ka aalis, anong oras ka babalik. Enjoyin mo lang yung lugar, enjoy mo yung vibes, enjoy mo lahat. So yun yung mga advantage ng mga ganitong DIY travel. Kapag ka kasi may organizer ka, mga travel and tours, medyo mas compress or mas madami yung mapupuntahan nyo. Yun naman yung advantage nila, tsaka less hassle, di ba? Lalo na kung hindi mo pa alam yung lugar na mga pupuntahan nyo. Kaya yun, nasa inyo kung ano ang trip nyo, pero sa akin much better at mas gusto ko yung mga ganitong travel trip na okay, late na tayong lumabas, okay lang, ganito lang yung puntahan natin. Maaga tayong lumabas, ikutin natin ang ganito, di ba? So may mga advantage and disadvantages naman yan. Pero yun yung advantage ng mga DIY trips katulad nito. Eh ikaw, kung papipiliin ka, anong mas gusto mo? Mag-DIY travel or sumama sa mga travel and tours? Comment mo yung sagot mo dyan sa baba. Woohoo! Sa parte ng video na to, makikita nyo ang daan kung saan medyo kinakatakutang daanan to ng mga lokal or halos hindi nila pinapayagan yung mga turista na magmaneho dito dahil tignan nyo naman gaano kataas, gaano katarik at gaano kasikip ang kalsada na to. Medyo delikado to kung wala kang skill sa pagmumotor. Kaya naman kung sakaling pupunta kayo ng Calayan, pwede kayong mag-rent ng mga tour guide dito para sila yung magdadrive para sa inyo. Sa parte ng video na to ay papunta naman tayo sa Lusok Cave. Same way lang siya dun sa pinuntahan natin na falls pero next day na to, kumbaga kinabukasan. Kasama natin dito sila Sir Christian para sila yung mag-guide sa atin papunta dun sa pinaka-cave kasi medyo malayo din to, halos 2 oras yata yung biyahe. Mga 1 oras din kami na nagmotor, pagkatapos pagdating dito trekking tayo pababa sa cave na yon, tapos doon na tayo maliligo. Uy, low tide. Uy. Uy. Kapag high tide, pwede ka na maligo dito, pero dahil low tide, doon tayo sa kabila pupunta. Mission Impossible. Tun, tun. O, diba mababasa din tayo dito? Oh! Woo! Pwede kang maligo dun, oh, sa loob. Ingat lang kasi malakas ang alon. What? Yun, oh, ganda sa loob, oh. Yung una pala nating dinaanan, ibang kuweba pa yon, ibang kuweba pa to na pwede mong liguan sa loob pero malakas alon dyan. Doon tayo sa pinakaloob ng kuweba na meron daw lagoon sa loob ng kuweba. Tingnan natin, ha, nakaka-excite to actually. Oh! Ang ganda! Putik! Nasa loob yung ganda niya! Yan, oh! Oh!
madilim lang, no? Pero kita nyo naman dyan, liligo tayo dyan. Ano tayo bababa dyan, sir? Tatalon? Tatalon, yan oh. Either tatalon ka or mag-i-stay ka na lang dito dahil pwede kang makalabas dun sa kabila. Mga gano'ng kalalim? Lagpas tao. Talon! Ay, hindi tumalon. Woo! Kalalim? Kalalim? Nice! Ilan? Gano'ng kalalim? 2 tao. 2 tao? Yung lalim yan. Tatalunin natin yan! Let's go! With every step, we are born again. In your heart, spend less time in your head. Pagkatapos nating maligo dito sa pinakakuweba ay dumiretso naman tayo sa pinakasakayan ng barko. Dito makikita nyo yung daungan ng barko ay sobrang puti na ng buhangin at napakaganda din kasi ng sunset dito. Ito ang isa sa mga ipinagmamalaki ko dito sa Calayan dahil kapag baba mo, puting-puting buhangin agad ang sasalubong sa'yo. Samahan mo pa ng napakagandang sunset. Believe it or not, ito lang ay simpleng daungan ng bangka dito. Kaya imagine niyo na lang kung gaano kaganda pa yung mga lugar na pwede nating makita dito. Bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. Sa parte ng video na to ay maliligo sana ako sa dagat. Tapos nakita ko yung mga bata na naliligo din dun sa may unahan sa may malapit sa bangka. Kung saan pumunta ako dun at nakijoin ako sa kanila. Sunod! Woo! Woo! Okay na? Sundan mo lang ako. Inap! Natay! Idol namin yan! Shoutout ni Pacquiao! Pacquiao ni Pacquiao! Nagpaksit ni Juma rin! Nagpaksit! Shoutout ni Pacquiao! Alam mo, amo kayo, page siya. Thank you! Ayun oh, lupit ng mga bata oh. Nice! Nice! Enjoy dito sa Calayan. Oh, talon ulit! Woo! Woo! Tulad ng kanina ko pa sinasabi, ito yung gusto ko sa Calayan, the raw beauty of the island. Happy birthday, John! Birthday! Happy birthday po! Thank you po! Hindi nyo po alam kung anong pinagdaanan namin makarating lang dito. Ay, sige po! Pwede magpapicture? Sige po! Video! Ay, tapos bigla akong may nakita. Naka-Starlink sila oh, baka naman. Daig kami. Dito nga ay naki-birthday muna tayo. Sobrang saya ng gabi na to. Kwentuhan, tawanan, inuman, tapos konting kantahan.
Hindi ko mapakita sa inyo yung mga full video dito dahil makaka-copyright tayo ng mga songs na kinakanta nila. Pero sobrang nakakatuwa at nakaka-enjoy talaga kasama. At ganito po ako nakakahanap ng mga kaibigan sa buong panig ng Pilipinas. Ganito lang, tamang pakisama, tamang kwentuhan, at tamang pagtrato lang sa isa't isa. Alam nyo, sa totoo lang, sobrang ganda talaga dito sa Calayan Island. Alam nyo ba kasi na kung tutuusin bilang ako sa dami ng napuntahan kong mga probinsya dito sa Pilipinas, ito ang pangatlo sa pinakamagandang lugar na narating ko all over the Philippines. Kasi dito, yung beauty talaga ng nature, makikita mo, ganda ng dagat, ganda ng buhangin, linis ng lugar. Tapos hindi pa siya napupulyut ng kung ano-anong mga development katulad ng mga resort or something. Kung gusto mong matulog, pwede kang makitulog sa mga bahay-bahay. Binibigyan ka nila ng opportunity to experience the island life na hindi yun palaging nakikita sa kung saan-saang lugar sa Pilipinas. And no wonder kung bakit isa to sa pinakamagandang lugar para sa akin dahil kapag ka nasa ibang isla ako, yes, maganda sila. At hindi ako yung klase ng tao na nagkukumpara ng one island to another or one place to another, one province to another. Ako kasi yung tipo ng tao na gusto kong ibahagi sa inyo kung ano yung naranasan ko sa lugar na to, pero hindi ko siya ikukumpara sa ibang lugar. And sa tingin ko, there's a unique and something na kakaiba dito sa Calayan. Kung bakit parang kahit sobrang layo niya, ang tagal ng biyahe, mahirap, nakakahilo at some point, pero pinabalik-balikan ko siya. Yung tipong kung papipiliin mo ko at bibigyan mo ko ng ranking sa mga lugar na napuntahan ko, pangatlo nga siya. Mababait pa yung mga tao, hindi ka nila basta-basta lang hayaan dyan kahit hindi mo sila kilala. Kung tutusin, patutuluyan ka nila. May mga naging kaibigan na tayo dito. Actually, ang dami na. Nakakahiram tayo ng motor, nakakatulog tayo sa mga bahay nila, nakakaligo tayo, nakakaluto tayo. Lahat, parang at home din ako dito sa Calayan. Konting-konti lang yung mga islang ganito eh. Pwede natin i-mention dito yung Catanduanes kung may wala pa akong video na upload about Catanduanes, pero during the time na naglalakad-lakad tayo or naglilibot-libot tayo sa Catanduanes, isa din yan sa mga nagpahanga sa akin. Tingin ko yun yung isang bagay na kakaiba dito sa atin sa Pilipinas, na hindi tayo nai-inlove, or personally siguro ako, hindi ako basta-basta nai-inlove sa isang lugar. Nai-inlove ako dun sa mga taong nandun sa lugar. Nai-inlove ako sa experience. Pero at the end of the day, para sa akin, tingin ko hindi naman din talaga yan pagandahan ng lugar or pabaitan ng mga tao or palinisan ng kalikasan. Tingin ko nandun yan sa kung paano mo i-experience yung pamumuhay nila. Nandun yan kung paano ka makikitungo sa kanila, makikisama sa kanila, at kung paano mo sila pakikisamahan at the same way na pinaparanas nila sa'yo yung buhay isla. Sayang lang, hindi ko nadala yung van natin dito dahil alam nyo naman, yung transportation ay medyo mahirap. At alam nyo ba, trivia lang din, dito sa Calayan Island, isa lang yung sasakyan daw dito na 4 wheels. Kay Mayor lang. So, shoutout sa'yo, Mayor. But anyways, sobrang thankful ako sa mga nai-experience ko dito sa Calayan kasi it make me feel like na buhay ako, na ginagawa ko yung gusto ko. Kaya siguro, yun yung bagay din na palagi kong tinatandaan at naaalala ko na hindi dapat tayo mabuhay para lang magparami ng pera. Hindi dapat tayo mabuhay na para lang palakihin yung kumpanya natin. Siguro dapat mabuhay tayo sa paraang gusto natin. At sa tingin ko, doon din ako dapat magpasalamat sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nagagawa yung passion ko na mag-vlog, gumawa ng videos at i-explore ang Pilipinas. Kasi alam nyo, ang sarap sa feeling. Ang sarap sa feeling na ganito yung klase ng lifestyle natin. Kaya kung sakaling gusto mo din ng mga ganitong klaseng content, pag-van life, pagta-travel, or pagpunta sa iba-ibang lugar, pwede ka mag-subscribe dito sa channel natin upang mas makakita kayo ng ganyang klaseng content. So, yun lang. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. Pero may mga ipapakita pa ako sa inyong lugar dito sa Calayan kung saan makakakita tayo ng malalaking lobster at kung ano-ano pa. Ayokong i-spoil. Abangan nyo na lang sa susunod na episode. And yun, hanggang doon na lang at hanggang dito na lang. This is Lem Official na nagsasabi sa inyo na mabuhay tayo sa paraang gusto natin. Salamat sa panonood! Everywhere you go, I'll be. Anywhere you go, I'll see.
Everywhere you go, I'll be. Anywhere you go, I'll see. You're never lost alone, the crowd with me. It's the furthest sun, the gone done for love. It's a pulse and shove. It's the sharpest cry. The here goes, but why? Where the desperate lie. Far from ever feeling lost with me. I'll push you back towards the land and sea. They're going down for love, and love is free.